Hindi isda pero nabibingwit, hindi basura pero itinapon daw sa lawa. Higit 2 taong pugante at saka lamang nalambat. Floating shabu, missing sa bungero at kaso ni dating Congressman Arnie Teves. Mga malalaking pangyayaring may kaugnayan sa criminal justice system sa bansa. Mga development sa kaso ng iligal na droga, umano'y pagdukot at pagpatay, sumalubong sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa loob ng 1 taon. Milyong halaga ng mga nakapaketeng may Chinese markings ang natagpuan sa karagatan ng Cagayan, Pangasinan at Ilocos Sur. Pagpasok ng taong 2025, sunod-sunod pa rin ang mga naglulutangang shabu na nalambat na mga mangingisda mula sa Zambales, Ilocos Norte at Cagayan. Ang iba'y umabot ng bilyong halaga. Nito lamang Hunyo nang sirain ng mahigit 1,000 kilo o halos 9 na bilyong pisong halaga ng floating shabu mula sa iba't ibang baybayin ng bansa. Mismong sinaksihan ng Pangulong Marcos Jr. ang pagsailalim ng mga droga sa thermal decomposition. Halos 60 tapat na mangingisda sa Pangasinan na nagsauli ng mahigit 6.5 billion pesos na halaga ng floating shabu ang pinarangalan. Ngunit hindi lang sa dagat may itinatapon, isang suspect sa missing sa bungero ang kumanta. 34 na sabongerong nawawala noon pang 2021, patay at itinapon na umano sa lawa ng Taal, Batangas. Julie Patidongan alias Totoy, isa sa suspect sa missing sa bungero na lumantad dahil umano sa banta sa kanyang buhay at kanyang pamilya ng umano'y mastermind sa pamamaslang ang gambling tycoon na si Charlie Atong Ang. Aktres na si Gretchen Barreto, idinawit din 15 pulis at iba pang mga kilalang personalidad isinangkot. Atong Ang at Barreto, itinanggi ang akusasyon alias Totoy na dati niyang katiwala, tinangka umano siyang kikilan. Philippine Coast Guard umaksyon, lawa ng Taal sinisid, mga sakong may lamang mga buto ng tao na iahon mula sa lawa. Sa patuloy na pagsisikap ng otoridad at mga law enforcement agencies, isa sa mga kilalang pugante ang tuluyang nalambat ng batas. August 2024, formal na sinampahan ng murder case sa Regional Trial Court si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves kaugnay sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. September, inilabas ang warrant of arrest laban sa mambabatas. February, ayon sa abogado ni Teves, nasa Dili, Timor-Leste pa rin siya habang hinihintay ang desisyon ng Court of Appeals ng Timor-Leste sa kanyang extradition request. Ngunit tinanggihan din ng CA ng nasabing bansa noong March 2025. Gabi ng May 2025, tuluyan nang inaresto ng Immigration Authority sa Dili, Timor-Leste ang puganteng mambabatas at napadeport sa Pilipinas Mayo 29. May 30, 2025, inilipat sa NBI facility sa New Bilibid Prison si Teves pagkabalik sa Pilipinas. June 11, 2025, mula New Bilibid Prison, inilipat papuntang Camp Bagong Diwa si Teves at habang nananatili sa NBP, umindahan ang pananakit ng tiyan ang dating mambabatas at June 18, isinailalim sa appendectomy sa Philippine General Hospital. July 1, 2025, ibinalik siya sa BJMP habang patuloy na nagpapagaling. Para sa President's Agenda, ang ika-4 na zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito si Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.